Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga pantalan og terminal sa Riyon, gipahugtan, uplan biyaheng ayos Ondas 2025 gipatuman. Heightened alert status gipatuman sa kapulisan sa Central Visayas. Department of Education 7 mi klaro, temporaryo ang modular learning sa mga tinunan sa Northern Cebu. Nituok og mipatay sa babae sud sa simbahan sa Liloan sa amihan ng Sugbo, padayong gipangita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga pantalan ug terminal sa rehiyon gipahugta na ubo sa pagpatuman sa uplan biyaheng ayos Ondas 2025. Tungod kini sa gilaumang pagdagsa sa mga mobiyahe karong kalag-kalag. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipahugta na ang mga pier ug terminal sa Sugbo ug sa rehiyon tungod sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero karong kalag-kalag. Gipatuman na sa mga transport authorities ang uplan biyaheng ayos Ondas 2025 aron masiguro ang tumang kaluwasan sa publiko. Gilauman sa Cebu Port Authority nga moabot sa 350,000 ka mga pasahero sa managlaing pantalan maong gipatuman nila ang mga security measures. Apil nini ang 24/7 security operation sa palibot, inubanan sa mga gipang-deploy nga pulis ug uban pa. Hugot nga gipatuman sa mga pantalan ang no ticket, no ID, no entry ngadto sa mga pasahero. Sa habig sa Coast Guard Station Central Cebu, magbutang sila og K9 units aron pagsukit-sukit kung naabay dalang kontrabando ang matag pasahero. Maong gitambagan nila ang tanang biyahero nga planuhon dayon ang pagpanglarga gikan sa pag-check sa lakat sa panahon hangtod na sa advance booking sa tickets. Always coordinate with our Coast Guard stations para ma-monitor na to ang status kung tuloy-tuloy ba ang biyahe. But kung wala man tayo mga kakulian or inclement weather naman, hopefully we are expecting na tuloy-tuloy rin sa atong biyahe karon. Subsub ang inspeksyon sa Land Transportation Office 7 sa mga pampaseroang sakyanan aron masuta kung luwas pa ba kini makabiyahe sa karsada. Moabot na sa 978 ka mga public utility vehicles ang gipangsusi niadtong Oktubre 20 hangtod 26 diin wala sila nakita ang mga kakulian. May painumdum si LTO7 Director Glenn Galario sa tanang mga driver nga motuman sa tanang mga lagda gikan sa paggamit og seatbelt hangtod sa pagsulob og helmet. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas ipatuman sa heightened alert status nunod sa pagdagsa sa mga bisita sa managlahing samang. Gihangyo ni Gobernador Pamela Bari 4 ang publiko nga makig-alayon sa kapulisan aron masiguro ang kaluwasan. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gisaka na sa Police Regional Office 7 ngadto sa heightened alert subay na sa pagpangandam sa seguridad sa Kalag-Kalag 2025. Moabot sa 1,600 ka mga police personnel ang ipakatap sa 364 ka mga samang, lagip na ang 275 ka simbahan tibuok rehiyon. Kini aron masiguro nga magpadayon ang kahusay ug kalinaw ug moabag sa publiko nga mobisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Mipahibaw si PRO7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan nga ilang gipalapit
Gihapdan ang security plan sama sa police visibility, traffic management, crowd control ug pagpakigalayon sa mga local stakeholders. Karong adlaw usab gipang-deploy na sa Cebu Provincial Police Office ang ilang mga sakop aron bantayan ang mga samang sa kalungsuran. Gihulagway nilang pulis Colonel Abubakar Mangilin Jr. nga usa ka dakong misyon ang ilang buhaton aron magpabiling luwas sa bisan unsang risgo ang kalag-kalag. The way we confront or the way we implement our security preparations for the UNDAS, we have motorist assistance center to assist the motoring public and road security as well. We have police assistance desk throughout our public and private cemeteries, and that includes pads. Misaksi sa send-off ceremony si Gobernador Pamela Bare 4 o gihangyo ang kapulisan nga makighiusa sa katawhan aron mapatunhay ang kaluwasan sa palibot. Atong awhag sa atong mga Subuanon na plan your trip in such a way nga dili magtapok dito sa ato ang mga South Bus o North Bus terminals, unya mo follow ta og mga safety measures nga gi-awhag sa ato ang police force. Ipaniguro sa kapulisan sa publiko nga andam na sila sa paghatag sa seguridad. Giawhag nila ang publiko nga pabilin nga magbinantayon og mo report kung adunay namatikdang kadudahan sa ilang lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang syudad sa Mandawi nangandam na usab alang sa umabot nga kalag-kalag. Lakip na niini ang contingency plan nga ipatuman kon ugaling adunay linog. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-inspeksyon kagahapon ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang mga sementeryo sa Barangay Gezo kini pagpangandam na sa umaabot nga kalag-kalag. Kuyog sa mayor ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire and Protection, Mandawi City Police Office, Traffic Enforcement Agency of Mandawi ug mga barangay teams. Gitanaw ang mga pagpangandam nga gihimo, lakip na ang exit ug entrance, kung asa ang pwesto sa mga manindahay ug ang dagan sa trapiko. Matud ni Uwano nga lakip sa naplanuhan ang pagpatuman og precautionary measures kung ugaling adunay linog. First, except for the private, hindi man takabuot. No, pero pwede ta mo suggest nila, what if maglinog? I-open up na nila ba na unsa may atong action? Daghang tao ba sa cemetery? Sayon sa mga tao to exit ana ba? Mostly open man na pero namagay uban nasa suod sa structure ba? So unsay pambuhaton? Aduna pa ipahigayon nga coordination meeting sa pag-finalize sa mga ipatumang lakang. Mo na gusto mas mayor. Mo tong gusto siya makakita. From that visual, niyon siya nga sige, nata istoryahan, but mana adjustments gamay, unya contingency lang in case. So there will be another meeting before sa kalagkalan. Sa inisyal nga inspection kagahapon, wala rin nakitang mga dagkong problema. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Cindy Chan may inspeksyon sa duha ka mga samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Kini aron pagsiguro nga hanay ang tanang pagpangandam karong kalag-kalag. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Felerca. Gi-inspeksyon ni Mayor Cindy Chan ang duha ka mga samang sa Lapu-Lapu City kaganihang buntag, uban ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office, Lapu-Lapu City Fire District ug Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Una nilang gi-inspeksyon ang Municipal Cemetery ug dayon ang Humay-Humay Public Cemetery. Kini aron sa pagsuta kung napatuman ang ilang mga pagpangandam para karong kalag-kalag. Base sa assessment sa mayor, limpyo na ang duha ka mga samang. I think maayo kaayo atong pag-inspeksyon, limpyo ang atong duha ka public cemeteries. So I'm happy na limpyo ra ug in order ra ang tanang preparasyon. Dugang pa sa mayor nga nagpadayon pa ang clearing team sa pagpanghawan sa mga samang ug karong adlaw hakuto ng mga basura nga naa sulod sa Humay-Humay Cemetery. Nibutyag usab si Mayor Chan nga bisan og ang Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine mo nagduma sa Humay-Humay Cemetery, apan itabang ang lokal nga kagamhanan sa paglimpyo niini. Even though this is cemetery run by the religious berin sa Regla, pero nagtabang gyud ta atong syudad, nagtabang sa paglimpyo o pag-clear sa area. Ato sa iyang pag-inspeksyon sa Humay-Humay Cemetery, nihapit na usab sa pagpanagkot ang mayor sa mga pansyon sa mitaliwan nga mga kabanay sa iyang bana nga si Congressman Junior Dahong Chan ug sa kanhi mayor sa Dakbayan nga si Dr. Maximo V. Patalinghog Jr.
Nagsugod na usab ang deployment sa kapulisan sulod sa mga samang sugod kagahapong adlaw hangtod Nobyembre 3. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Giawhag ni si Archbishop Alberto Oy ang katawhan nga ibalik ang pagkabalaan sa kasaulugan sa Halloween. Gihangyo ni Oy ang mga ginikanan o mga magtutudlo nga kung mahimo pinasubay sa mga gitudlo sa simbahan ang costume nga isulob sa mga bata. Nakita niya nga mas mapasulabi pa ang dagway sa mga daotang elemento nga mao'y resulta sa commercialization sa Halloween. Hinungdan nga nasubo siya niini. Gipainunduman pa ni Oy ang mga pagsaulog sa Halloween. Gikinahanglang huli sanglit giilaman ang mga santos o uban pang mga kalag. Inay nga mudaog ang kangitngit o kahadlok gihimugatan sa arsobispo nga ipasuwabi lang ang kahayag o kalinaw kay dili man buring ang pagkabalaan. Walay nabantayang pag-irog sa presyo sa isda, human gitayog sa magnitude 6.9 nga linog ang amihanang Sugbo. Kini ang nahimong pagsubay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ngadto sa kamerkaduhan sa Sugbo ug sa rehiyon. Matod sa Regional Director nilang si Mario Ruinata nga maayo ug abunda gihapon ang supply sa isda sa Bantayan Island bisan man og giigo sa linog. Padayon ang ilang monitoring sa ubang mga merkado aron daling maka-intervene kung adunay magpatuyang sa pagsaka sa iyang presyo. Nakita ni Ruinata nga niresulta sa pagpanaghan sa isda ug ubang seafoods ang hinay nga pagpanagat ngadto sa mga apektadong dapit. Mosunod, DepEd 7 miklaro, temporaryo lang ang modular learning sa mga tinunan sa Northern Cebu. Kanaogdagan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong palayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the PhilProducts Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. PhilProducts Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, PhilProducts Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa ato mga balita, Department of Education dinhi sa Region 7 may pasalig nga kasamtangan lang ang modular learning sa mga tinunan sa Northern Cebu. Nakikalayo na sila sa mga LGU aron mapadali ang katukuran sa human nga giguba sa linog ang mga classrooms. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May pasalig ang Department of Education 7 nga dili ra magdugay ang gipatumang modular learning ngadto sa mga tinunan sa Northern Cebu. Sukad sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog, nagpabiling suspendido ang face-to-face classes sa mga tunghaan human giigo sa linog. Sa gihatag nilang datos, ana sa 986 ka mga classrooms ang adunay dakong pagguba og 753 usab ang totally damaged gikan sa amihan ng sugbo. Maong nakigalayon ang DepEd 7 sa local government units alang sa paghawan sa mga nangagubang classrooms, dungan usab sa katukuran sa iyang temporary learning spaces. Actually, we closely coordinated with the local government units, the provincial government, and the municipalities and cities. Now, for the provincial government, we even submitted a communication to the secretary that the temporary learning spaces designed by the province will be
accepted, no, approved sa kuan because namin ito design para sa temporary learning space. Aron di maapektuhan ang kalidad sa edukasyon bisan sa gipatumang modular learning, gihimo usab sa DepEd na pipila ka mga lakang sama na lang sa Edukahon Teaching and Learning Kits nga magamit sa mga magtutudlo og tinun-an. Hinuon pa dayon ng monitoring sa mga estudyante dungan sa subsub nga pagsubay sa rehabilitation efforts sa gobyerno human sa linog. Sure that learning shall continue. So now we have strategize similar to what we did during the pandemic. But this time, we strengthened the strategies because we have the experience during the pandemic. Usa sa ragi siguro sa DepEd ug sa ubang stakeholders mao ang padayong connectivity aron walay puas usab ang research sa mga tinun-an. Maong naninguha ang mga telecommunication companies nga magpabiling walay pagbalda ang mobile signal. Ilahan na lang din kulang karon kitong mga affected areas nga naay landslide. So gamay na lang gid kaayo na we can say we're complete na in terms of to normalize ang ato ang services. Padayon kaming compassionate sa mga tao magtabang. O kaming tanan sa mga sa PIO sa DCT among always na partner kami dyan. We provide updates because we really ensure na connectivity is really important in our days. Navarro, CCTN News. Presidente Ferdinand Marcos Jr. gihangyo nga i-certify nga urgent ang balaod nga Classroom Building Acceleration Program Act. Kini solusyon sa grabing kakuwang sa mga classroom lukop nasod. Ang kasayuran haton ni Randy Gorion. Gipanawagan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-certify nga urgent nga balaod ang Senate Bill No. 121 o CAP Act. Kinitungod kay dili kaya nga solusyonan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang problema sa kakuwang sa classroom sa nasod. Una niini, nahibaw-an nga 22 lang ang napatindog sa ahensya, itandi sa moabot 1,700 nga mo'y target alang sa tuig 2025. Gipasabot ni Senador Bam Aquino, ang chairman sa Committee on Basic Education, nga dali na unya nga mapatuman ang direktiba sa presidente nga iagi ang pundo sa mga local government units. Ma-decentralize na unya ang pagpahimo og classrooms gikan sa DPWH ug malakip ang LGU ug non-government organizations nga adunay kapasidad paghimo og classrooms. Lahat tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ang backlog po natin 145,000 pataas. Kaya yung 22 na paggawa ng DPWH, hindi po talaga yan katanggap-tanggap. Mga local government unit, mga NGO na may track record, sabay-sabay po yan para ma-address po natin yung napakalaking problema po natin sa edukasyon. Mahimong tugta na ang mga LGU ug NGO nga makapatindog og classrooms sa kondisyon nga masunod ang guidelines nga gitakda sa Department of Education kun DepEd. Natutuwa po kami na sa araw pong ito, sinang-ayunan tayo ng Presidente. And we're hoping po na dahil po nag-agree na po tayo dito, isi-certify po niya na urgent ang Classroom Acceleration Program para sabay-sabay po tayong gagawa ng mga classroom para sa ating mga kabataan. Randy Gorion, CCTN News. Gitudlo sa Malacañang si Cebu Governor Pamela Baricuatro isip chairperson sa Regional Development Council 7. Matud sa gilotang mando gikan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga panguluhan ni Baricuatro ang RDC 7 hangtod sa tuig 2028. Mahimo kog kanumduman nga wa gidawat ni Baricuatro ang nominasyon isip RDC 7 chairperson atol sa ilang General Assembly niadtong Agosto. Apan kinasing-kasing niyang gidawat ang mao nga appointment dungan sa pagpasalamat ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paningwaon sa gobernador nga matuman niya ang tulubagon aron mapadayon ang paglambo pa sa Sugbo ug ang lalawigan sa Bohol. Giablihan na pagbalik sa publiko ang canyoneering activities sa Kawasan Falls sa lungsod sa Badian. Matod sa anunsyo gikan sa LGU Badian nga luwas na gikan sa mga potential hazards ang palibot sa maong falls. Maong gisugyot sa Municipal DRRMO ang pagbalik sa naandang kalihukan. Gipahunong una ang canyoneering sulod sa duha ka adlaw aron paghawan sa mga nagbabag sa palibot uban ang ilang municipal DRRM officers. Gipainumduman sa LGU ang tanang mga bisita nga tumanon ng tanang safety protocols
Napalibot taliwa sa risgo nga dala sa canyoneering activities. Samtang sa laing balita, Senador Erwin Tulfo nag-atubang og co-warranto petition sa Senado tungod sa isyu sa citizenship. Dako ang kumpiyansa niya nga masulbad ang maong isyu ngadto sa Senate Electoral Tribunal. Ang kasayunan ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa Senate Electoral Tribunal nga giduso na ang co-warranto petition batok ni Senador Erwin Tulfo tungod sa gingong issue sa iyahang citizenship. Kung mahukman nga sadaan, posibleng matangtang sa katungdanan ang maong senador. Natribukar kini atol sa deliberation sa Senate Committee on Finance alang sa 2026 budget sa tribunal. Diin gibutyag sa Deputy Secretary sa tribunal nga si Eleanor Francisco Anunciacion ang co-warranto petition. Apan wala niya ginganlan yan ang panahon na kung kinsa man ang maong opisyal. Mato di Anunciacion nga duso ang co-warranto petition niya tung Hulyo 15 ning tuiga. Tungod lang sa eligibility of citizenship. Nasayrang si Berteni Cataluna Causing ang niduso sa mong petisyon nga tukang Senador Erwin Tulfo niya ng panahon na. Midepend sa hinunang senador sa mong issue o gitataw nga ang maong petitioner kinsang usa ka disbarred nga lawyer nagduso usab og disqualification case batok kaniya sidyang midagan sa mong posisyon kaniadto. Hinuon na nga dismiss naman kini maong pareho nga wala niya gikatingalan ang laing petisyon karon. Apan dako ang kumpiyansa ni Senador Erwin nga masulbad gyapon ang giatubang nga co-warranto petition. Gian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan midepensa nga for transparency ang pag-post sa social media sa groundbreaking sa missile storage facility ni adtong Pebrero. Ang kasayuran niadto ni Crystal Joy Felerca. Nag-viral karon sa social media ang tarpaulin kabahin sa groundbreaking sa missile storage facility sa Naval Base Rafael Ramos sa Lapu-Lapu City niadtong Pebrero 21 ning tuiga. Kundiin gipost kini sa social media page sa Lapu-Lapu City Public Information Office niadtong Pebrero 22. Usa kini ka proyekto ni kanhi Congresswoman ug karon Mayor Cindy Chan sa Lapu-Lapu City. Sa post sa usa ka netizen, gisaway ang mayor tungod sa pagpahibaw niini sa publiko nga kinahanglan unta kining isikreto. Mato ni Mayor Chan nga ang pag-post niini sa social media usa ka matang sa transparency aron makita sa publiko kung asa napadong ang mga buwis sa katawhan. Gitataw usab niya nga isip first-time congresswoman na anda niya ang pagbutang og mga tarpaulin ato sa groundbreaking sa iyang mga proyekto. Tarpaulin is a way of letting people know at their constituents na naglihok ta na natay mga projects. Wa na nato gitago gyud. Never. Kung hisgutan usab ang national security, kini na lang ang nahimong pamahayag sa mayor. If there was any issue on security or secrecy, gisita na ta sa Philippine Navy, sa NAVFORCEN. But in fact, they joined us sa groundbreaking, and I think it was to protect us, to show that our Navy is capable of protecting our people, no? Ang pondo sa pagpatukod sa mga proyekto nagikan sa buhatan ni Mayor Chan sa dihang siya pa ang kongresista ubos sa tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad Kuntikas program ug ang kasamtangang gitukod mo ang phase 1 nga may 9 million pesos nga budget. Sa post usab sa mga netizen nga tungod sa pagpost ni ini, mahimo ng target sa laing nasud ang maong proyekto. Apan kini na lang maoy tubag sa mayor. Because we have an air base here and a NAVFORCEN here, we are a target. That is reality. Itong mga air and sea assets na agin na mga pang para maprotektahan ta. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, mituok ug mipatay sa babae sud sa simbahan sa Liloan sa amihanang Sugbo, padayong gipangita. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated,
PCTA from Phil Products Group of Companies. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Jesus Christ, and we are one. Loving every time to be. Our heart is wanting and sharing, happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praying for you, all my brothers. Praying for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. All the God is loving and sharing, happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Praying for you, all my brothers. Praying for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Praying for you, all my brothers. Praying for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry, ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics for your viewing experience. Perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection.
Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, padayong gipangita sa kapulisan sa Liloan ang responsable sa pagpatay ni Estela Ligaray, 44 anyos, lumad nga taga Negros Occidental. So sa simbahan sa lungsod, di nailhan base sa pamahayag sa kabanay sa biktima nga ang suspek maura usab ang iyang kaugalingon nga bana nga si Rone Ligaray, 40 anyos ang paniigon o gingong dunay sakit sa utok. Matod sa kapulisan nga ang anak sa biktima o ang suspek misaad na nga mutabang sa pagpangita sa ilang amahan nga madakpan aron mapanubag kini sa salaod nga iyang nahimo. Nanawagan sab ang Liloan Police Station ngadto sa publiko nga sa nakakita sa maong nga suspek nga mutawag dayon silang buhatan alang sa pagdakop niini sa labing dali nga panahon. Syudad sa Mandawi may hatag og 133 ka mga armas sa Mandawi City Police Office pinagi sa pagpirmahanay sa Deed of Donation. Tinguha nga makatabang kini nga mas mapalambo ang kalinaw ug kahapsay sa syudad. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kagahapon ang pagpinirmahay sa Memorandum of Agreement tali ni Mayor Tadeo Junki Uwano og direktor sa Mandawi City Police Office nga si Colonel Cirelo Acosta Jr. sa MCPO Headquarters. Ang kasabutan may labot sa pagtugyan sa 133 ka high-powered firearms gikan sa syudad ngadto na sa MCPO. Gipasabot ni Uwano nga ang turnover nagsimbolo sa padayon nga paningkamot sa syudad nga mapalambo ang kalinaw ug kahapsay. Matud ni Uwano nga ang mga armas napalit sa minglabay nga mga administrasyon. Karon gipangbalik na siya kay kuha pagbalik kay lisod man kay tungod mo gud kanang mo kuan ka og pistol karon firearm dapat na kay LTOP license to operate and like kanang unya napakay ka nag PTC kung imong daghan kayo nya i-register pa nimo pirmi nya di sa ganahan mo allocate sa ako di ko ganahan mo allocate og additional funding ana hindi na magamit. Matud ni Uwano nga mas angayan nga gamiton kini sa MCPO tungod sila mao'y adunay husto nga pagbantay ug kasinatian sa paggamit niini. Ipagamit na lang gyud officially sa PNP. But anyway ang pag-donate na may clause dito nga sa Mandawi ra gyud nga police station magamit. Ang tanaw lang sa mayor nga sayang maning mga ekwipo nga murag matuog lang sa armory ba. Wala gi klarong isa may mugamit ani kung kinsa man gay intended unta aning mugamit. Atol sa seremonyas gipadayag usab sa mayor ang pagsuporta sa programa sa PNP nga 5-minute response time ug mianunsyo nga padayon ang syudad sa pagpalit og body armor ug helmet alang sa kaluwasan sa mga pulis. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Nailhan na sa kapulisan ang mga suspek sa pagpatay sa usa ka mamaligyaay o Litson sa Barangay Poblasyon, Ward 1, lungsod sa Minganilla. Giila nila ang mga responsable nga sila si John Vincent Caballero ug ang driver nga si Raymond Pacada. Matod sa officer in charge sa Minganilla Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga gipasakaan na og kasong frustrated murder ang maong mga responsable. Gihulagway nga ang duha sa kapulisan nga armado o hilabihan ka delikado maong giandama na kini og warrant of arrest. Gipangita pa sa kapulisan ang duha pinagi sa gihimong hot pursuit operations. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.